Hinamak na manugang. Kabanata 356 bilang direktor ng National Clinic, mahigit 30 taon na siyang nag-aaral ng acupuncture, pero ngayon, tinuturuan siya ng leksyon ng isang junior, paano niya mailalagay ang kanyang mukha bilang number 1 divine needle. Galit na sabi niya agad, Alex Dixon, dapat ikaw ang nanloko sa akin. Leng, huwag kang bastos kay Master Dixon, galit na sigaw ni Jiang Wei. Malungkot na sinabi ni Jiang Shuaimang, Kuya, ang mga karayom ay pareho, at ang paraan ng karayom ay pareho, hindi niya matukoy ang mga punto ng acupuncture, at ang mga karayom ay baluktot, kung hindi dahil sa kanya. Ano ang nangyari? Hindi na sana nangyari ngayon, kailangan nating kumuha ng makakahuli sa kanya at magtatanong sa kanya. Ngumiti si Alex Dixon at umiling, Jiang Shuaimang, sabi niya. Nag-aral ka ng mga pamamaraan ng karayom sa loob ng maraming taon ng walang kabuluhan. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo ito nakita, matagal nang naparalisa si Old Master Jiang, at ang kanyang balat ay naging maluwag. Ang kanyang buto ay nagbago, at ang acupoint sa kanyang katawan ay nalipat, sa ibabaw, tila ang pagkilala sa acupoint ay napakatumpak, ngunit sa katotohanan, walang kahit isang acupoint na nasa gitna, at saka, ang masasabi ko hindi lang ikaw ang walang pakialam sa kanila, kundi ikaw din ang walang pakialam sa kanila. Isa pa, ang lakas ng mga karayom na ipinapasok ay napakahina rin. Natigilan si Jiang Shuaimang at agad na bumuhos ang malamig na pawis. Paano niya nakalimutan ang tanong na ito, kung ang katawan ng tao ay paralisado sa loob ng mahabang panahon, ang mga kalamnan at buto ay magiging deform, at ang mga acupoint ay na-offset. Muling umiling si Alex Dixon at sinabing, napakasimple at halatang problema, hindi ba mismong si Creator Jiang ang nakatuklas nito? Nagsimula na ring magbulungan ang mga doktor sa paligid. Sa katayuan ni Jiang Shuaimang, talagang nakagawa siya ng mababang antas ng pagkakamali. Ito ay hindi alam kung ito ay dahil sa hindi siya nagmamalasakit sa kalagayan ng matandang master, o dahil ang kanyang pamantayan ay hindi kasing taas ng mga sabi-sabi. Pangit ang ekspresyon ni Jiang Shuaimang, hindi siya makababa ng stage, pilit siyang nakipagtalo, isa lamang ito sa aking mga pagkakamali, ngunit maaari mong pagalingin ang matandang master, napakakapakipakinabang din ng aking sekretong gamot. Ang acupuncture ay ginamit lamang upang i-dredge ang mga meridian, ang tunay na paggamit ng acupuncture ay ang kanyang banal na gamot. Ang gamot mo, ngumiti si Alex Dixon ng masama at naglabas ng isang simpleng puting kahon mula sa kanyang bulsa. Ito ang ibig mong sabihin? Nakatakda ang presyo sa 3,000 isang kahon ng repairing ointments. Ang kahon ay walang label at mukhang napakagaspang, wala itong pinagkaiba sa plaster ng balat ng aso na ibinebenta sa isang stall sa gilid ng kalsada. Pagkasabi noon ay binuksan niya ang kahon at casual na iniabot sa isang manggagamot sa tabi niya. Suriin ito at tingnan kung mayroon itong parehong panggamot na epekto. Sinabi ni Jiang Wei sa malalim na boses, suriin ito kaagad, kung maglakas loob kang magtago ng anuman, hindi kita mapapatawad. Nag-aayos ng ointment, si Jiang Shuaimang ay natigilan, isang masamang pakiramdam ang biglang sumulpot sa kanyang puso. Kinuha niya ang kahon ng ointment kay Meng Yu, narinig niya na gumamit si Meng Yu ng 2 milyon para bilhin ito. Pero ngayon, ito pala ang ganitong stall, nanginginig sa takot ang doktor, matapos suriin ito ng ilang sandali, sinabi niya, Boss Jiang, ang kahon na ito, itong kahon ng repairing ointment, ang nakapagpapagaling na epekto ay eksaktong kapareho ng banal na gamot ni Creator Jiang, at ang nakapagpapagaling na epekto ay 5 beses na mas mahusay kaysa sa banal na gamot. Ikaw, kalokohan ang sinasabi mo, naging berde ang mukha ni Jiang Shuaimang, at nagngangalit siya dahil sa kahihiyan. Alex Dixon, ilang beses kang pumunta sa National Clinic para hanapin si Lu Hangjian, siguradong ikaw ang nakakuha ng gamot ko. Hindi ko hahayaang magpahinga ang bagay na ito, tiyak na mag-iimbestiga ako hanggang sa huli. Tumayo si Alex Dixon at ngumiti ng masama, naglabas siya ng ilang kahon mula sa kanyang bulsa. Kailangan ko bang magnakaw? Ang gamot na ito ay nasa lahat ng dako, isang kahon ng gamot na binubuo ng 3,000 yuan. Kailangan ko bang magnakaw ng ganitong uri ng walang kwentang bagay? Isa pa, peke ang gamot na nasa kamay mo, ito ang tunay na produkto. Casual na inihagis ni Alex Dixon ang 7 o 8 kahon ng ointment sa mesa na parang repolyo sa tabing kalsada.
Naging berde at puti ang mukha ni Jiang Shuaimeng, parang nabara ang kanyang lalamunan, walang lumabas na salita. Maya-maya, sabi niya, Dixon Alex Dixon, kung ano ang meron ako, siya na ang totoo. Ikaw siguro ang nakagawa ng race 8 ako, how dare you slander me? Si Alex Dixon ay nakaramdam ng panghahamak sa kanyang puso, hindi niya akalain na ang marangal na direktor ng National Clinic ay isang mapagkunwari. Ito ay malinaw na isang peking gamot na ginamit upang gayahin ang repairing ointments. Ngunit ito ay talagang sinabi ni Jiang Shuaimeng na ito ay isang pagsusuri na gamot na siya mismo ang nag-imbento. Mahina niyang sinabi, hindi na kailangang magnakaw ng formula ng gamot, dahil ako ang nag-imbento ng gamot. Nakiusap si Jiang Handong sa akin na pumirma sa isang kasunduan sa pakikipagtulungan, ang proyekto ay upang bumuo ng repairing ointments, ang gamot na ito ay posibleng may lista sa susunod na buwan at is sold for $300. Bakit hindi niya sinabi sa'yo? Ito ay gumamit lamang ng bagong gamot na aking ginawa ay katulad ng iyong repairing ointment na nakapagpapagaling, matigas pa rin ang ulo ni Jiang Shuaimeng at tumangging bumitaw. Hindi siya ang taong namamahala sa Jiang family, kaya wala siyang karapatang magtanong tungkol sa kontrata ni Jiang Handong. Alam ni Alex Dixon na sasabihin niya yon, kaya napangiti siya at sinabing, ganun ba? Pero ngayon, may lumabas na peking gamot sa rehiyon ng Nanguang. Katulad ito ng repairing ointment, pero hindi mataas ang medicinal properties nito. Ginagamot ang mga ordinaryong bali, ngunit hindi maganda ang isa sa mga gamot para sa mga pasyenteng matagal ng paralisado. Maaari itong magdulot ng pagdaloy ng dugo mula sa 7 siwang ng mga paralisadong pasyente at maging sanhi ng kanilang pagkamatay. Kasalukuyang iniimbestigahan ng pabrika ng parmasyutiko ang peking gamot. Bakit ang peking gamot ay eksaktong kapareho ng gamot sa espiritu na inimbento ni Creator Jiang? Maaaring ito ang pinagmulan ng peking gamot. Ikaw, Creator Jiang. Siya ay nagmula sa kanyang hitsura. Ngunit habang mas narinig ni Jiang Shuaimeng, mas naging hindi magandang tingnan ang kanyang mukha. Siya ay ganap na hindi makapagsalita, hindi lang pero nanginginig ang kanyang katawan, bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sinusumpa niya si Meng Yu sa kanyang puso. Itong si Meng Brat ay gumastos talaga ng 2 milyon para makabili ng peking gamot para i-scam siya. Nanginig din ang puso ni Jiang Wei nang marinig niya ito, at labis siyang natakot. Hindi niya akalain na hinihiling ang kanyang anak na si Alex Dixon na makipagtulungan sa kanya, at ang proyekto ay talagang magiging ganitong uri ng banal na gamot. Kung ang ganitong uri ng banal na gamot ay alista sa merkado, ang Jiang family ay tiyak na babaguhin ang kasalukuyang mababang katayuan at isa sa alang-alang ito. Malinaw na si Alex Dixon ang tagapagligtas ng Jiang family. Muntik na niyang itaboy si Alex Dixon sa Jiang family. Sa isang sandali, si Jiang Wei ay napuno ng panghihinayang, ngunit sa parehong oras, siya ay labis na nagalit kay Jiang Shuaimeng. Ang bastos na ito, bumili talaga siya ng peking gamot para lokohin siya. Bagamat alam na niya ang mga medikal na kasanayan ni Jiang Shuaimeng ay hindi pinakamahusay sa National Clinic, dahil ang Jiang family ay nag-invest ng malaking halaga sa National Clinic, kaya naman siya ang naging master ng pavilion. Si Jiang Wei ay nagtatakip kay Jiang Shuaimeng dahil isa si Jiang Shuaimeng sa kanila. Gayunpaman, hindi niya inasahan ang mga medikal na kasanayan ni Jiang Shuaimeng ay napakasama kaya kahit na siya ay nagkamali pagdating sa paghahanap ng mga acupoint. Ang lalong ikinagalit niya ay talagang bumili si Jiang Shuaimeng ng peking gamot para gamutin ang sakit ng kanyang ama. Bilang isang anak na anak, talagang hindi ito matitiis ni Jiang Wei. Jiang Shuaimeng, sa totoo lang, saan nanggaling ang gamot na ito? Malamig at mabagsik ang mukha ni Jiang Wei, sumigaw siya sa malalim na boses, gumamit ka ng peking gamot para gamutin ang karamdaman ni tatay, ano ang intensyon mo? Tumutulo ang malamig na pawis ni Jiang Shuaimeng, wala na siyang mayabang na ugali noon, nauutal niyang sabi, Kuya, gamot? Binili ko yung gamot, pero hindi ko inaasahan na peke pala. Bastos, sigaw ni Jiang Wei at sinampal siya ng malakas sa mukha, ginastos ng Jiang family ang pera para matutuhan ka ng gamot, at nag-invest pa sila ng bilyon-bilyon, pinakain ba nila ang pera sa mga aso, bumili ka talaga ng peking gamot, at muntik ka nang mawala ng buhay ang matandang master. Isang malakas na sampal ang damapos sa kaliwang pisngi ni Jiang Shuaimeng, na nagdulot ng isang bakas ng palad sa kanyang mukha, at umagos ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig.
Tinakpan niya ang kanyang mukha sa gulat at umiyak. Kuya, o tama, si Meng Yu ang gumastos ng 2 milyon para ibili ako ng gamot. Gusto niyang pasayahin ang Jiang family. Kabanata 357. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, muling itinaas ni Jiang Wei ang kanyang palad at binigyan siya ng pangalawang sampal. Dahil sa sampal na ito, damyugo ang ilong ni Jiang Shuaimeng. Galit na galit si Jiang Wei at sumigaw, ano si Meng Yu, isang intern na parmasyutiko, ni wala kang kakayahan na makilala ang gamot, may mukha ka pa ring maging direktor ng National Clinic, kung ang bagay na ito ay kakalat, saan ilalagay ang mukha ng Jiang family? Gusto mo bang malaman ang buong mundo na ang Jiang family ay gumastos ng pera para itaguyod ang isang walang kwentang tao bilang pinuno ng National Clinic? Puno ng dugo ang mukha ni Jiang Shuaimeng at natakot siya hanggang sa mamatay. Kahit na ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay medyo mahusay, kumpara sa iba pang dalawang kinatawan na punong manggagamot ng National Clinic, siya ay simpleng basura. Siya nga ay naging tagapangasiwa sa puhunan ng Jiang family, kahit na ang numero 1 banal na karayom ay isang titulo na binili niya ng pera. Kung si Jiang Wei ay hindi na namuhunan, paano siya magkakaroon ng mga kwalifikasyon upang maging direktor? Natarante si Jiang Shuaimeng at walang pakialam sa maruming dugo sa kanyang mukha. Lumuhad siya sa lupa at malungkot na sinabing, Big Kuya, mali ako. Itinuro ni Jiang Wei ang kanyang ilong, nananatili pa rin ang kanyang galit. I really regret how the Jiang family spends money to promote a trash like you. Kung hindi dahil sa mahusay na medical skills ni Master Dixon, pinatay mo na sana si tatay. Hayop ka, huwag kang lumuhad sa akin, lumuhad ka, at humingi ng tawad kay Master Dixon. Ito, saglit na nag-alinlangan si Jiang Shuaimeng, nakaramdam ng galit sa kanyang puso. Lumuhad siya sa kuya niya na kuya niya rin, wala na siyang ibang masabi. Gayunpaman, kung lumuhad siya sa harap ni Alex Dixon, mawawala ang buong mukha niya. Siya ay isang tagalabas, at isang bata sa kanyang maagang 20s, bilang direktor ng National Clinic, paano siya lumuhad sa harap ni Alex Dixon? Lumuhad si Jiang Shuaimeng sa lupa, hindi gumagalaw. Kuya, naparito siya upang gamutin ang sakit ni tatay dahil sa kanyang tungkulin bilang isang TCM na doktor. Malaki ang gantimpala na nararapat sa kanya para sa Jiang family, hindi ko kailangang lumuhad sa kanya. Galit na sinipa ni Jiang Wei ang balikat ni Jiang Shuaimeng at umungol, kung hindi ka lumuhad at humingi ng tawad kay Master Dixon, lumabas ka na sa National Clinic, Chief, hahanap ako ng ibang tao. Kuya, si Jiang Shuaimeng ay sinipa sa lupa at hindi makabangon ng mahabang panahon, hindi niya akalain na pipilitin siya ng kuya niya na lumuhad kay Alex Dixon. Ang Jiang family ay may kapangyarihan sa Yan Capital. Wala si Alex Dixon, siya ay mayroon lamang mas mahusay na mga kasanayan sa medikal at naging kinatawan ng Haicheng Group Company, hindi siya kailangan ng Jiang family, sinisikap ba niyang kumita ng pabor sa isang mahirap na dayuhan? Gago ka talaga, galit na galit si Jiang Wei na halos tumalikod na ito sa kanya. Sa sandaling ito, isang mahinang boses ang nagmula sa kama. Unfilial son. Isa talaga itong kahihiyan sa Jiang family, kung hindi dahil kay Master Dixon, natatakot ako na pinatay mo na ako, ikaw, lumayas ka sa pamilya Jiang ngayon. Lumingon si Jiang Shuaila at nakitang nakaupo na si Old Master Jiang at itinuturo ang kanyang daliri kay Jiang Shuaimeng. Agad siyang sumugod, Lolo, gising ka na? Nagulat din si Jiang Wei. Hindi niya inaasahan na si Alex Dixon ang papaupo sa matandang master na may kaunting pilak na karayom lamang. Wala nang gaanong lakas si Old Master Jiang, kaya kinailangan niyang umasa kay Jiang Shuaila para suportahan siya. Gayunpaman, malinaw na narinig niya ang sinabi nito ngayon, sa sobrang galit niya ay hindi siya makapagsalita ng kakagising niya lang. Gumamit talaga ang hayop na ito ng peking gamot. Muntik na niyang mapunta sa impyerno ang buhay niya. Lolo, pakiusap huminahon ka, natakot si Jiang Shuaila na magkasakit ang matandang master. Kaya mabilis niyang ginamit ang kanyang mga kamay para pakalmeyin ang sarili. Nagulat at natuwa din si Jiang Wei, ngunit nang lumingon siya at nakita si Jiang Shuaimeng, nagalit na naman siya, sumigaw siya, Shuaimeng, humingi ng tawad kay Master Dixon, o kung hindi, susundin ko ang mga salita ng matandang master at hiling kong umalis ka sa Jiang family at putulin ang lahat ng relasyon sa akin. Bago siya matapos magsalita, si Jiang Shuaimeng ay bumangon sa takot at mabilis na sinabi, Tatay, Kuya, nagkamali ako,
hihingi ako ng tawad kay Master Dixon ngayon. Hindi niya inaasahan na madyay gising ang kanyang ama. Galit na galit siya na gusto niyang paalisin siya sa Jiang family. Kung talagang nagalit siya sa matandang master, mapapatalsik siya sa Jiang family. Sa Yan capital, wala siyang pinagkaiba sa isang pulubi. Natarante si Jiang Shuaimang at walang ibang pagpipilian kundi ang kumagit ng bala. Pinilit niyang lumuhad sa harap ni Alex Dixon at nag-aatubili na sinabi, Master Dixon, ngayon lang ako nasaktan, patawarin mo ako. Mukha siyang galit, hindi siya nagpakita ng anumang intensyon na humingi ng tawad ng taos-puso, sa halip, ang kanyang mga mata ay napuno ng kahihiyan. Siya ang direktor ng National Clinic, ngunit talagang inamin niya ang kanyang pagkakamali sa isang junior. Ito ay katawa-tawa, alam din ni Alex Dixon na si Jiang Shuaimang ay mayabang at ayaw talagang humingi ng tawad, sabi niya sa patag na tono, bumangon ka na, dahil nagising na si Old Master, aalis na rin ako. Nagdala ako ng ilang kahon ng repairing ointments, tandaan mong ilapat ang gamot sa oras para kay Old Master. Makababa na siya, sa kama at malayang makalakad sa loob ng isang buwan. Master Dixon, sa iyo nakasalalay ang buhay ko, hindi makahinga si Old Master Jiang, hinawakan niya ang kamay ni Jiang Shuela at nanginginig habang nagpasalamat kay Alex Dixon. Nang matapos siyang magsalita ay muling tumulo ang mga luha niya, bamantong hininga siya at sinabing, hindi ako dinidisiplina ng tama ng mga anak ng aking pamilya na hindi matapat, talagang isang kahihiyan sa aking pamilya, nasaktan ko si Master Dixon, patawarin mo ako. Pagkatapos sabihin yon, umupo si Old Master Jiang sa kama at inalalayan ang sarili sa pamamagitan ng pagyuko kay Alex Dixon. Old Master, calm your mind and recuperate, hindi ko isinasapuso ang nangyari kanina, tuma-NGO si Alex Dixon at sinabi. Walang sapat na lakas si Old Master Jiang, tumingin siya kay Alex Dixon ng may pasasalamat at humiga sa kama. Humihingal, hinawakan niya ang kamay ni Jiang Wei at bumulong ng ilang salita. Puno ng dugo ang mukha ni Jiang Shuaimang, lumuhad siya sa lupa, walang lakas ng loob na gumawa ng ingay. Yumuko si Jiang Wei at lumapit sa matandang master, sa dami ng narinig niya, parang wala siyang magawa. Pagkatapos ay tumayo siya at sinabi kay Alex Dixon, Master Dixon, hiniling sa akin ng matandang master na magpasalamat sa iyo, gusto daw niyang bigyan ka ng 20 milyong yuan, at sa sandaling ito, walang magawa siyang tumingin kay Jiang Shuela, nilakasan niya ang sarili at sinabing, nagtanong din si Old Master tungkol sa sitwasyon ng pamilya mo at gusto niyang pakasalan si Sydney. Ano, si Jiang Shuaimang, na nakaluhod sa lupa, ay tumingala sa gulat. Baliw ba ang kanyang ama? Anong uri ng katayuan mayroon ng Jiang family? Si Alex Dixon ay isang bumpka ng bansa mula sa ibang lupain, paano niya ikakasal ang anak ng Jiang family sa mahirap na batang ito? Napakagulo ng ulo ni Old Master, natigilan din si Jiang Shuela, biglang namula ang mukha niya sa kahihiyan at tumibok ng malakas ang puso niya. Saglit ding natigilan si Alex Dixon, saka ngumiti at sinabing, I appreciate the Old Master's good intentions, tatanggapin ko ang reward, pero nakapag-asawa na ako, hindi ko na maantala si Miss Jiang, thank you for ang mabuting hangarin ni Old Master Jiang. Nakahinga rin ng maluwag si Jiang Wei sa kanyang puso. Bagamat pambihira ang mga kasanayang medikal ni Alex Dixon, hindi niya nilayo na ipakasal ang kanyang anak sa mahirap na batang ito, kaya lang, masyado siyang anak, at hindi maginhawa para sa kanya na tanggihan ang alok ng matandang master, kaya naman binanggit niya ito kay Alex Dixon. Isang tingin ng pagkabigo ang bumungad sa mga mata ni Old Master Jiang, ngunit maaari lamang niyang sumuko at paalalahanan si Jiang Wei na bigyan si Alex Dixon ng mabigat na gantimpala. Hindi masabi ng kanyang mga anak, ngunit marami na siyang nakitang tao sa nakalipas na kalahati ng kanyang buhay, sa isang sulyap pa lang, masasabi na niyang bagamat ordinaryo ang hitsura ni Alex Dixon, nangingibabaw siya at nagpipigil, siya ay gumawa ng mga bagay na hindi alipin o pagmamalabis, kapag nakaharap ang isang tao sa katayuan ni Jiang Wei, siya ay kalmado at tahimik. Ang gayong tao ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao, ang kanyang pag-unlad sa kasalukuyan ay walang limitasyon. Kung pinakasalan siya ni Jiang Shuela, maaaring hindi ito mas mababang kasal, ngunit mas mataas na katayuan sa lipunan. Ngunit ang kabilang partido ay ikinasal na, si Old Master Jiang ay napailing na lamang sa pagsisisi sa kanyang puso. Para naman kay Jiang Shuaimang,
hindi pa rin nawawala ang galit ni Old Master Jiang. Pinarusahan niya itong lumuhad sa labas ng pesyo sa loob ng 2 araw at 2 gabi, humarap sa dingding, at pagnilayan ang kanyang nakaraan. Magalang na ipinadala ni Jiang Wei si Alex Dixon sa Jiang Mansion at inilipat ang 20 milyon sa kanyang account. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, ngumiti siya ng paumanhin at sinabing, Master Dixon, si Shu Aimeng ay kumilos ng walang ingat ngayon. Kapag nasaktan mo siya, tiyak na parurusahan ka ng Jiang family, ngunit may isang bagay na kailangan kong tulungan ni Master Dixon. Kabanata 358. Ano ito? Napabuntong hininga si Jiang Wei at sinabing, si Jiang Shu Aimeng ang pinakabata. Siya ay naging spoiled ng matandang master mula pa noong bata pa siya. Bilang kuya, hindi ko siya basta-basta mapapansin. Sana ay hindi ipagsabi ni Master Dixon ang nangyari. Ngayon lang, kahit anong mangyari, miyembro pa rin ng Jiang family ang unfilial son na ito. Kapag nabalitaan ito, mawawala ng mukha ang Jiang family. Gaano man kaina si Jiang Shu Aimeng, inapo pa rin siya ng Jiang family. Hindi niya kayang panuurin ng walang magawa dahil ang kanyang pang-apat na kapatid ay nasa isang kahabag-habag sa estado at hindi maaaring magpatuloy na manirahan sa Yan Capital. Naunawaan din ni Alex Dixon ang puntong ito, katulad din siya ng kanyang biyenan, kahit anong mangyari, pamilya sila. Tuma-NGO siya at sinabing, oo naman, Alex Dixon, salamat, sinundan siya ni Jiang Shuila, pulang-pula pa rin ang mukha niya. Tumingala siya kay Alex Dixon, ngunit may bakas ng kalungkutan sa kanyang puso. Ngayon lang nag-propose ng kasal ang kanyang lolo, tumanggi si Alex Dixon nang hindi man lang nag-iisip, hindi kaya wala talaga siyang alindog. Dapat malaman ng isang tao na ang katayuan ng anak na babae ng Jiang family ay ginawa siyang parang isang prinsesa sa Yan Capital. Maraming lalaki ang gustong lumuhad sa ilalim ng palda niya para pasayahin siya. Gayunpaman, si Alex Dixon ay nanatiling walang sakit. Dahil dito, hindi masaya si Jiang Shuila. Sa hitsura at background, paano siya magiging mas masama kaysa sa asawa na si Jane Lewis? Isang araw, ipapaalam niya kay Alex Dixon ang kanyang alindog. Makalipas ang 2 araw, hinimas ni Jiang Shu Aimeng ang kanyang nabugbog na tuhod at napahiga pabalik sa National Clinic. Nagngangalit si Old Master Jiang, 2 buong araw siyang nakaluhod, nakayuko at inaamin ang kanyang mga pagkakamali, napakadali para sa matandang master na kumalma. Gayunpaman, namamaga ang kanyang mga tuhod sa pagkakaluhod. Galit na galit si Jiang Shu Aimeng, tumawag siya ng doktor. Sige, tawagan mo si Meng Yu, ang peking gamot na halos pumatay kay Old Master Jiang ay ibinigay sa kanya ni Meng Yu. Mabilis na lumabas ang doktor at tinawagan si Meng Yu para ipaalam na pumunta sa National Clinic. Nasa bahay si Meng Yu at nakikipag-usap sa kanyang ina, si Qin Yuan, upang humanap ng pagkakataong linlangin ang kanyang kapatid na si Meng Nooran pauwi at hiniling sa kanyang kasintahan, si Boss Jiang, na bayaran ang bill para sa kanyang ama. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng tawag mula sa doktor, nagmamadali niyang tanong, ano ang hinahanap sa akin ng direktor? I don't know, he asked you to come over dali. Pagkasabi niyon ay ibinaba ng manggagamot ang telepono. Mabilis na nagtanong si Qin Yuan, bakit ka hahanapin ng Creator Jiang? Napaisip sandali si Meng Yu at biglang may naisip, ngay, necrotic ang spine ni Old Master Jiang. Kumuha ako ng isang uri ng spirit medicine 2 araw na ang nakakaraan at ibinigay ito kay Creator Jiang. Siguro dahil dito. Talaga? Narinig ito ni Qin Yuan at agad na nagliwanag sa tuwa. Nabalitaan ko na gumaling si Old Master Jiang sa 2 ito, ang Jiang family ay nagdiriwang, dapat ay ang iyong gamot ang naging trabaho araw-araw. Excited din si Meng Yu, parang ang sarili niyang gamot ay nagkaroon ng bisa. Hindi masayang gumastos siya ng 2 milyong pribadong pera para makabili ng ganitong uri ng gamot. Sayang lang at hindi siya gumamot kay Old Master Jiang, kaya sinamantala ito ng Creator Jiang. Gayunpaman, hindi ito mahalaga, ang Creator Jiang ay miyembro din ng pamilyang Jiang, kaya tiyak na dumating siya para gantimpalaan siya. Sa pag-iisip nito, napuno ng saya ang mukha ni Meng Yu, sabi niya, Nay, sa bahay ka muna, pupunta ako sa National Clinic at sasabihin ko sa iyo ang kanilang balita. Sige, napangiti si Qin Yuan mula tenga hanggang tenga, anak, nakagawa ka na ng pangalan. Napakayaman ng Jiang family, siguro gagantimpalaan kita ng ilang milyon kapag masaya ako.
So paano kung ito ay ilang milyon? Naiinis na sabi ni Meng Yu. Ako ang tagapagligtas ni Old Master Jiang. Ang halaga ng pera na ito ay wala sa akin. Ang Jiang family ay bibigyan man lang ako ng 10-2 hanggang mong milyon. Siyempre, napakayaman ng Jiang family. Tiyak na magpapasalamat ako sa iyo ng husto. Hinikayat ni Qin Yuan. Hindi ka ba nakasali sa pagsusulit sa National Clinic noong nakaraan? Pagdating ng oras, makakausap mo si Creator Jiang at hiling sa kanya. Palakihin ka bilang disipulo ni Lu Hangzhen, magkakaroon ka ng katanyagan at kayamanan. Nanay, talagang ipapaalala ko ito. Pagkatapos magsalita ni Meng Yu, tuwang-tuwa siyang lumabas ng pinto. Hindi lang ito ang gusto niya, gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para maging isang kilalang panauhin ng Jiang family. Sa oras na yun, maaaring masaya si Old Master Jiang at ipakasal sa kanya ang kanyang apo na si Jiang Shuila bilang kanyang asawa upang pasalamatan siya sa pagliligtas sa kanyang buhay. Hindi lamang siya maaaring kumuha ng pera, ngunit maaari rin siyang magpakasal sa isang maganda, patas, at mayaman na babae, mukhang darating ang kanyang swerte. Masayang nag-isip si Meng Yu at mabilis na nagmaneho papuntang National Clinic. Pagkapasok niya ay nag-post siya ng mayabang at pumasok. Nang makita ang kanyang mayabang na hitsura, nagulat ang lahat ng mga naunang pharmacist. Kumunat ang noo ni Master Lu ng parmasya at sinabing, Meng Yu, late ka nang pumasok sa trabaho ngayon at hindi ka nagbakasyon, nilabag mo ang mga patakaran ng National Clinic, kung lalabag ka ulit sa mga patakaran, lumabas ka sa batika. Dati, napakahigpit ni Master Lu sa pamamahala ng batika. Laging nahuhuli at maagang umaalis si Meng Yu, kaya madalas siyang batikos. Ngayon, isipin niya kung paano siya magiging manggagang ng Jiang family, hindi niya inilagay si Master Lu sa kanyang mga mata. Masama ang loob niyang sinabi, ano bang pakialam mo, malapit na akong maging marangal na panauhin ng Jiang family. Mula ngayon, maaari na akong pumunta at umalis kung kailan ko gusto. Pagkasabi niyon ay proud siyang pumasok sa restaurant. Hindi inaasahan ni Master Lu na sasabihin niya yun, sa sobrang galit niya ay half-dead na siya. Tinuro niya ito at sinimangutan, kung ayaw mong manatili sa batika, huwag kang pumunta sa National Clinic. Pagkatapos sabihin yun, agad siyang nagsulat ng isang ulat, na humiling kay Meng Yu na ilipat sa ibang departamento. Ang kanyang parmasya ay napakaliit upang mapaunlakan ang Buddha na ito. Pinigilan ni Meng Yu ang kanyang pananabik at itinulak ang pinto ng opisina ng direktor. Creator Jiang, bakit mo ako hinahanap? Tumingala si Jiang Shuaimeng at sinabing may peking ngiti. Meng Yu, ikaw ba mismo ang gumawa ng ointment? Oo, ako mismo ang nag-aral nito. Matigas at desididong sabi ni Meng Yu, tuwang-tuwa siya sa kanyang puso. Malapit nang dumating ang pagkakataon, siguradong magpapasalamat ang Creator Jiang sa kanya at maluhaluhan ng pasasalamat sa pagliligtas sa buhay ni Old Master Jiang. Malapit na siyang maging manggang ng Jiang family. Tulad ni Meng Yu na lumulutang at nananaginip, bigla. Isang palad na kasing laki ng pamaypay ng dahon ng palma ang sumampal sa kanya. Hindi pa nakakabawi si Meng Yu mula sa kanyang pagkakabigla, nagpantang ang kanyang tenga. Isang malakas na ingay ang ginawa nito. Maging ang kanyang ilong ay baluktot sa pagkakasampal, bumulwak ang kanyang ilong at bumagsak sa lupa na puno ng gulat ang mukha. Bastard, ang lakas ng loob mo talagang maging matigas ang ulo, hindi na napigilan ni Jiang Shuaimeng ang kanyang galit at umungol, how dare you give me a fake medicine, muntik mo nang patayin ang tatay ko. Dumudugo ang ilong ni Meng Yu, at nabigla siya nang marinig niya ito. Pekeng gamot. Malinaw na gumastos siya ng 2 milyon para mabili ang gamot na ito. At personal pa niya itong sinuri sa isang pasyenteng may bali. Paano ito magiging peke? Creator Jiang, ang gamot ko, mabisa, effective, galit na galit si Jiang Shuaimeng kaya namumula ang kanyang mga mata. Sinipa niya ito ng malakas. Sa tingin mo ba madali akong lokohin? O gusto mong makipagtulungan kay Alex Dixon para magsinungaling sa akin? Alex Dixon, si Meng Yu ay sinipa sa lupa. Nang marinig niya ang mga salitang Alex Dixon, natigilan siya at mabilis na nagreklamo, Creator Jiang, matagal ko nang pinalaya si Alex Dixon sa pamilya Meng, at saka, walang kinalaman ang gamot na ito kay Alex Dixon. Kabanata 359 sinabi ni Jiang Shuaimeng na may malungkot na mukha, sino ang hindi nakakaalam?
Si Alex Dixon ay nakatira sa iyong Meng family mula nang dumating siya sa Yan Capital, binigyan mo ako ng peking gamot. Ngunit iniligtas ni Alex Dixon ang aking ama gamit ang totoong gamot. Ngayon, lahat ng nasa pamilyang Jiang ay tinatrato siya bilang kanilang tagapagligtas. Halos itaboy ako ng matandang master sa Jiang Mansion, at sasabihin mo pa rin na hindi mahalaga, magsalita ka, binigyan ka ba ni Alex Dixon ng peking gamot na ito para sa iyo, para maglagay ng bitag para sa akin? Pagkatapos ng insidente, nagtanong-tanong siya at nalaman na kamag-anak nga pala ni Alex Dixon ang pamilya Meng. Pagkatapos ay naalala ni Jiang Shuaimeng na binigyan siya ni Meng Yu ng peking gamot. Ngunit si Alex Dixon ay nagdala ng tunay na gamot sa Jiang family upang gamutin ang kanyang karamdaman. Tiyak na itinuring niya si Jiang Shuaimeng bilang isang stepping stone. Ang layunin ay upang ipakita ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay napakatalino, upang ang Jiang family ay maipahayag ang kanyang gamot. Nang maglaon, talagang nakamit niya ang layuning ito. Itinuring ni Jiang Wei ang repairing ointment bilang isang banal na gamot. Agad niyang hinanap ang kanyang anak, si Jiang Handong, at itinapon ang lahat ng mga likas na mayroon siya sa pagsulong ng bagong gamot. Kung tungkol sa kanilang mga gamot na binuo ng pambansang klinika noong nakaraan, sila ay pansamantalang pinisil. Kung wala ang koneksyon ng Jiang family, natakot siya sa kanyang mga gamot ay hindi man lang kumita ng pera. Habang iniisip ito ni Jiang Shuaimeng, lalo na siyang nagagalit. Muli niyang sinampal ang mukha ni Meng Yu at sumigaw, ang komposisyon nitong peking gamot mo ay maaaring maging sanhi ng pagkamatay ng mga paralisadong pasyente. Sabihin mo sa akin, ilang sintomas ang naibigay sa iyo ni Alex Dixon, how dare you set a bitag para sa akin? Habang mas narinig ni Meng Yu, mas nabigla siya, at halos bumagsak siya sa lupa sa takot. Hindi niya akalain na ang binili niyang gamot ay peking produkto pala ng repairing ointment. Nagmamadali siyang tumawag, Curator Jiang, binili ko ang gamot, pero wala itong kinalaman kay Alex Dixon. Bullshit, parang hindi ka pa nakakagawa ng ganito dati, sigaw ni Jiang Shuaimeng, get out of the National Clinic right now. Ipapaalam ko rin agad sa medical world ang bagay na ito. Tungkol naman sa pakikipagsabuatan mo kay Alex Dixon para mag-set up ng bitag para sa akin, aayusin ko ito, sa iyo pagkatapos mong umalis sa National Clinic. Si Meng Yu ay binugbog ng itim at asul, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Kung siya ay pinalaya sa National Clinic at iniulat sa buong bansa ni Jiang Shuaimeng, ang kanyang karera sa medisina ay matatapos na. Higit pa rito, pagkatapos niyang umalis sa National Clinic, si Jiang Shuaimeng ay lihim na humihiganti sa kanya. Sa kapangyarihan at impluwensya ng Jiang family, ang isang maliit na pamilyang Meng tulad niya ay wala, kahit napili siya, magrereklamo pa rin siya. Nang maisip niya ito, nakaramdam si Meng Yu ng lamig sa kanyang gulugod. Sa sobrang takot niya napaluhod siya at umiyak, napaungol siya, Curator Jiang, kailangan mong maniwala sa akin, I swear to the heavens na wala itong kinalaman kay Alex Dixon, niloko rin ako ni Dixon na ito. Nang makita ang kapatid ko ang may bahay ni Boss Jiang, nakikiusap ako na iligtas mo ako this time, right? Sasampalin na sana siya muli ni Jiang Shuaimeng nang bigla siyang huminto at sinabing may madilim na mukha. Anong sabi mo, ang kapatid mo ang may bahay ng pamangkin ko? Oo, mabilis na sinamantala ni Meng Yu ang pagkakataon at nambobola. Matagal nang lumipat ang kapatid ko sa villa ni Young Master Jiang para maging mistress niya. Pinalayas ko siya sa pamilya Meng dahil si Alex Dixon ang nanligaw sa kapatid ko. Paano ako makikipagsabuatan sa kanya? Oh, sumimangot si Jiang Shuaimeng at tumingin kay Meng Yu na may komplikadong ekspresyon. Hindi pa niya narinig ang ganoong bagay, ngunit kung si Meng Nooran ay talagang may bahay ni Jiang Handong, maaari siyang gumawa ng malaking kaguluhan tungkol sa bagay na ito. Saglit na nag-isip si Jiang Shuaimeng at malamig na sumigaw, sinabi mo na wala itong kinalaman kay Alex Dixon, paano mo ito mapapatunayan? Ang mga mata ni Meng Yu ay puno ng puot. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, itong batang ito ang nagsulsul sa aming magkapatid, at ngayon ay pinatayo pa niya ako. Siguradong nakahanap na siya ng taong magtitimpi sa akin ng peking gamot na ito. Siya ang naglagay sa akin, Curator Jiang, tiyak na gagawin ko. Mawala ang reputasyon ng batang ito, siguradong hindi ko siya hahayaang magsaya. Ganoon ba? Inilibot ni Jiang Shuaimeng ang kanyang mga mata at biglang nagbago mula sa dati niyang dagandong tungo sa dati niyang mapagkunwari na hitsura. Ngumiti siya at sinabi, Meng Yu, dahil gusto mong harapin si Alex Dixon,
Pagkatapos ay gawin mo ito, kung may anumang paghihirap, maaari mong sabihin sa akin, gagawin ko ang aking makakaya upang magbigay ng kaginhawaan. Kinasusuklaman din niya si Alex Dixon, ngunit wala siyang lakas ng loob na gumawa ng anuman dahil kay Old Master Jiang. Buti na lang kung magagamit niya si Meng Yu para mawala ang reputasyon ni Alex Dixon. Natuwa si Meng Yu at mabilis na sinabi, "Salamat, Creator Jiang." Umiling si Jiang Shuaimang at iwinagayway ang kanyang kamay. "No need to thank me. Hanggat tinuturuan mo ng leksyon si Alex Dixon, ito ang magpapatunay na wala itong kinalaman sa iyo. I will reward you later." "Sige, tiyak na papatayin ko ang batang ito," nang gigil ang ngipin ni Meng Yu. Kinasusuklaman niya si Alex Dixon, ang kanyang kapatid na babae ay sinusuyuin ng batang ito, hindi niya pinakinggan ang kanyang kuya. Kung hindi niya inalis ang lalaking ito na may apelyidong Dixon, hindi siya magiging komportable sa natitirang bahagi ng araw. Lumabas si Meng Yu sa opisina ng direktor at labis na galit na galit. Ang paggamit ng peking gamot ay dapat may kinalaman kay Alex Dixon. Gumastos siya ng 2 milyong yuan para sa wala at sinampal muli ng Creator Jiang. Si Alex Dixon naman ay nag-take ng tunay na gamot at naging tagapagligtas ng Jiang family. Nang bumalik si Meng Yu sa batika, pinigilan siya ng security guard sa pintuan. Sigaw ni Meng Yu, "Anong ginagawa mo? Ako ang pharmacist ng batika." Sinabi ng security guard, "Pasensya na po, Mr. Meng, si Master Lu, na namamahala sa batika ngayon, ay nagsumite ng mga aplikasyon sa mga tauhan at sinabi na gusto mong tanggalin sa trabaho." Agad na naging berde ang mukha ni Meng Yu. Ngayon lang niya naalala na naisip niya na siya ang magiging tagapagligtas ng Jiang family at pag-alitan ang superior niya. "Bilasan mo, hayaan mo akong makita si Master Lu. Ako, nataranta ako kanina." Papasok ako at humingi ng tawad sa kanya. Malamig na sabi ng security guard, "Sinabi ni Master Lu na ayaw kang makita. Kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo, magmadali kang umalis." Bagamat hindi mahalaga ang batika ng National Clinic, hindi ito isang lugar kung saan maaari kang pumunta at umalis kung gusto mo. Matigas na nakatayo si Meng Yu sa pintuan, pinagsisihan ang kanyang mga ginawa noon. Nahanap niya ang trabahong ito nang may matinding kahirapan. 2 araw na ang nakararaan, katatapos lang niyang maging isang formal na alagad. Sa panahon ng pagsusulit, binigyan siya ng kanyang ama ng isang mapagbigay na regalo. Umaasa na siya ay tatanggapin ni Lu Hangzhen bilang isang disipulo. Ngayong pinalayas na siya sa National Clinic, kung kumakalat ang bagay na ito, aling klinika sa Yan Capital ang handang kunin siya. Isa pa, nasayang din ang regalo mula sa pamilya Meng. Natarante si Meng Yu at mabilis na tinawagan ang Creator Jiang, umaasang matutulungan siya nito. Gayunpaman, isang bagay lang ang sinabi ni Creator Jiang sa telepono, na hinihiling sa kanya na harapin si Alex Dixon at talakayin ang usapan ng pagbabalik sa National Clinic. Pagkatapos, ibinaba niya ang telepono. "Itong batang ito, kailangan ko siyang palayasin," mabangis na sabi ni Meng Yu. Ngunit paano niya tatanggapin si Alex Dixon? Nagsimulang mag-alala si Meng Yu. In terms of martial strength, not to mention hindi niya kayang talunin si Alex Dixon, kahit na tumawag siya ng grupo ng mga scoundrels, hindi nila kayang talunin ang mga batang ito. Sa mga tuntunin ng koneksyon, si Alex Dixon, ang batang ito, ay kumapit na ngayon sa Jiang family at nanirahan sa villa ng Jiang family, wala siyang ibang pagpipilian. Sa paggamit ng pinansyal, ang kanyang 2 milyong pribadong ipon lamang ang ginamit sa pagbili ng gamot, malaki pa rin ang utang ng kanyang ama sa Li family, at inalis siya ng Li family, matagal na siyang nakakulong, at inutusang tabyusin ng isang tao gamit ang pera. Walang pagpipilian si Meng Yu kundi bumalik sa pamilya Meng at makipag-usap kay Qin Yuan. Nang bumalik siya sa pamilya Meng, sinabi sa kanya ni Meng Yu ang lahat. Si Qin Yuan ay naghihintay ng mabuting balita mula sa kanyang anak. Hindi niya inaasahan na maririnig niya ang gayong masamang kapalaran. Sa sobrang galit niya ay hindi siya makapagsalita. Mabangis na sabi ni Meng Yu, "Nay, kasalanan lahat ni Alex Dixon, siguradong sinadya niyang humanap ng mag-aayos sa akin at ibinente sa akin ang peking gamot, nasa iyo pa ang pribadong ipon mo. Di ba, bakit hindi mo ilabas ang pera, at hahanap tayo ng magpapagawa sa kanya?" Kabanata 306 na po gusto ni Qin Yuan na makitang mamatay si Alex Dixon, ngunit hindi niya matiis na ihiwalay ang kanyang 10 milyong dolyar,
Ngayon, malapit nang malugi ang pamilya Meng, ang perang ito ay ang kanyang huling nagel iligtas buhay na pera, kaya pinananatiling malabo at ayaw niyang pumayag. Sa sandaling ito, ang tunog ng malalakas na katok sa pinto ay biglang nagmula sa labas. Nagmamadaling tumakbo si Meng Yu sa pinto, pagbukas pa lang niya ng pinto, nakita niya si Young Master Li na may 7 o 8 bodyguard na agresibong nakatayo sa labas ng pinto. Bago pa siya makapagsalita, itinaas ni Young Master Li ang kanyang paa at sinipa si Meng Yu sa dibdib. Dahil sa mabigat na sipa na ito ay bumagsak siya sa lupa at kumagit sa puti. Pumasok si Young Master Li sa pintuan at sumigaw, "Meng, ang tatay mo ay humiram ng pera sa Li family at naging sanhi ng pagkalugi sa Li family, may kabuuang 60 milyon, ibigay mo ang iyong kapatid o bayaran ang pera, o pagnanakawan ko ang pamilya Meng at kaladkarin ko ang nanay mo sa Massage City ng Li family para mabayaran ang utang." Nang makita ang kanyang agresibong ugali, si Meng Yu ay natakot at napangiti na lamang at sinabing, "Young Master Li, babayaran ko talaga ang pera." Itinaas ni Young Master Li ang kanyang kamay at sinampal siya, na naputol, "Sino ba ang hindi nakakaalam na nalugi na ang pamilya Meng mo? Nasa akin lang ang looban mo na may halaga, bilisan mo ibenta mo itong sirang bahay para mabayaran mo ang mga utang mo. Kung hindi, itatapon ko ang tatay mo sa ilog at ipakin siya sa mga isda." Si Qin Yuan ay hindi pa nakakita ng ganoong eksena dati, at sa sobrang takot niya ay nanginginig ang kanyang buong katawan. Nagpanik din si Meng Yu, ang Young Master Li na ito ay kilalang kilala sa Yan Capital, at buong araw siyang nakikipag-hangout kasama ang isang grupo ng mga underground hoodlums. Kung seryoso siya, tiyak na sisirain niya ang buong pamilya Meng. Saglit siyang nag-isip at mabilis na nagmakaawa, "Young Master Li, walang sapat na pera ang pamilya ko sa ngayon, pero hanggat hindi babalik ang kapatid ko, siguradong may pera siyang ibabalik sa iyo." Iyong kapatid na babae, walang choice si Meng Yu kundi sabihin ang totoo. "Ang aking kapatid na babae ay naging may bahay ni Young Master Jiang, at ngayon siya ay nasuyo ni Alex Dixon at tumakas sa bahay, hanggat siya ay handa na umuwi, wala siyang pera." Nagulat si Young Master Li, hindi niya inaasahan na si Meng Nooran ang magiging may bahay ni Young Master Jiang. Hindi siya masaya sa kanyang puso, ngunit wala siyang lakas ng loob na muli ang babae ni Young Master Jiang, pinigilan niya ang galit at sinipa si Meng Yu, "Ikaw, ang pamilya Meng, ay nakikipaglaro sa akin ng walang kamatayang sayaw. I dare not." Mabilis nang umiti si Meng Yu at sinabing, "Nalaman lang namin ito, siguradong babayaran ka namin sa hinaharap. Bigyan mo ako ng 10 milyong mental damage compensation," galit na sabi ni Young Master Li. Dale, agad na pumalakpak si Meng Yu at sinabing, "Gayunpaman, nakikinig ang kapatid ko kay Alex Dixon ngayon, hindi man lang siya makikinig sa mga salita ng kuya ko. Kung willing akong tulungan ni Young Master Li na harapin si Alex Dixon, not to mention 10 million, kaya doblehin ko ang halaga pagdating ng panahon." Nang marinig niya ang tatlong salitang Alex Dixon, si Young Master Li ay nakaramdam din ng galit. Pagdating niya sa pamilya Meng noong araw na yon, binugbog siya ng brat na ito na may apelyidong Dixon. Walang sinuman sa Yan Capital ang nang-ahas na gawin sa kanya ang ganoong bagay. Pagkatapos noon, sa panahon ng welcome banquet, si Meng Ziguo ang nakasakit sa pamilya Jiang, at ang Li family ay nasangkot din. Matagal na niyang gustong i-settle ang score kay Alex Dixon, pero hindi pa niya alam ang background ng batang ito, kaya hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Tanong ni Young Master Li sa malalim na boses, "Let me ask you, what is the relationship between Alex Dixon and Jiang family?" Si Meng Yu ay may hitsura ng paghamak, itong batang ito ay matrilocal son-in-law ng Liwas family, isa lang siyang basura, ano ang kinalaman niya dito, dahil lang sa magandang salita ng kapatid ko sa harap ni Young Master Jiang kaya si Alex, nakalapit sa kanya. Ganoon ba? Nakahinga ng maluwag si Young Master Li at nanghihinayang sinabi, "Tumutulong ang kapatid mo sa mga tagalabas, hindi man lang niya pinakinggan ang mga salita ng kuya mo, kung kapatid ko yun, matagal ko na siyang sinampal hanggang sa mamatay." Galit na galit si Meng Yu nang marinig yun, paanong ayaw niyang sampalan si Meng Nooran hanggang sa mamatay, ngunit hindi man lang siya makapasok sa bahay nito. Aniya, ang kapatid ko ay niloko ni Alex Dixon, kalaban niya si Meng family, basta makita niya ang totoong mukha ni Alex Dixon, siguradong babalik siya kay Meng family. Kinusat-kusot ni Young Master Li ang kanyang mga mata at nagtanong, "Ano ang balak mong gawin?"
Lumapit si Meng Yu at sinabing, "Young Master Li, wala ka bang masahe at paliguan? May ideya ako." Tumayo silang dalawa sa bakuran at nag-usap sa mahinang boses. Sa villa, si Alex Dixon ay naglilibot sa kanyang kwarto, ang kanyang espiritong enerhiya ay umiikot sa kanyang katawan, na nagpapaginhawa sa kanya. Binuksan niya ang kanyang mga mata at lumabas ng kwarto, nakita niya sina Meng Nooran at Li Weisbing na nagdidilig ng mga bulaklak sa bakuran at nag-uusap at nagtatawanan. Mula nang maputol ang relasyon nilang dalawa sa pamilya Meng, unti-unti na silang nasanay sa ganitong uri ng buhay, nang hinayang pa nga si Li Weisbing na masyado siyang conservative noon at kinailangan niyang lunukin ang galit niya sa pamilya Meng ng matagal. Lumingon si Meng Nooran at nakita si Alex Dixon na nakatayo sa likuran niya. Agad na namula ang kanyang mukha nang tumawag siya, "Kuya Alex." Sa sobrang gulat niya ay napapilipit niya ang kanyang mga paa at muntik ng matamba. Agad na hinawakan ni Alex Dixon ang kanyang baywang at sinabing, "Mag-ingat ka." Tumayo ng tuwid si Meng Nooran, bumibilis ang tibok ng puso niya at pulang-pula ang mukha niya. Ngayon sila ni Alex Dixon ay nakatira sa iisang bubong, maaga o huli ay magkikita sila, parang mag-asawa. Ito ang buhay na hindi niya pinangarap na isipin noong nakaraan. Ang ilang araw na ito ay ang pinakamasayang araw din ng kanyang buhay. Kung hindi lang dahil naalala pa niya na ikinasal si Alex Dixon, sa isang ulirat, naramdaman ni Meng Nooran na parang mag-asawa sila ni Alex Dixon. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, "Kumusta ang pagsusulit sa National Clinic?" Sinabi ni Meng Nooran, "Hindi pa lumalabas ang mga resulta, ibinigay ko ang kahon na ibinigay mo kay Lu Hangjian." Nagring ang phone ni Alex Dixon pagkatapos niyang sabihin yun, nang makita niyang si Lu Hangjian ang tumatawag, ngumiti siya at sinabing, "Hindi ko talaga masabi." Habang nagsasalita siya ay kinuha niya ang telepono. Nang malapit na niya ang telepono sa kanyang tainga, nagmula sa loob ang excited na sigaw ni Lu Hangjian, "Kuya Dixon, nakagawa na ako ng mga sangkap para sa paso na pamahid. Sa loob ay, hindi ba mayroon pa ring 3 piraso ng pusong kawayan, 2 piraso ng puting chrysanthemo, at 1 piraso ng Earth Mother embryonic grass?" Matapos itong sunugin ng isang maliit na apoy, ito ay gagamitin sa paggawa ng cast at hinaluan ng kaunting pulot. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, "Tulad ng inaasahan kay Master Lu, hindi naman masama ang dosis." Bamantong hininga si Lu Hangjian at sinabing, "Kung hindi mo hinihiling sa isang tao na padalhan ako ng isang bamboo chrysanthemum brush holder at bigyan ako ng pahiwatig, hindi ko maiintindihan." Ang may hawak ng brush na ipinadala ay may mga halamang iginuhit dito, si Alex Dixon ang nagbigay sa kanya ng pahiwatig. Tanong ni Alex Dixon, "Master Lu, may personal akong tanong, nakapasa ba si Meng Nooran sa interview ng National Clinic? Ilalabas ang mga resulta ng panayam pagkaraan ng 3 araw, nag-iisa ako para pag-aralan ang burn ointment nitong nakaraang araw, tatawagan kita pagkatapos magtanong," sabi ni Lu Hangjian, "Kaibigan mo siya, kaya lang matanggap niya ako, as her disciple, kailangan ba ng interview?" Mabilis na ikinaway ni Meng Nooran ang kanyang kamay para ipahiwatig na gusto niyang pumasok sa National Clinic na may sariling kakayahan. Naintindihan naman ni Alex Dixon at ngumiti, "Master Lu, pag-usapan natin ito pagkatapos lumabas ang mga resulta." Sa sandaling ito, pumasok ang kasambahay at ipinaalam sa kanya na may dumating mula sa kumpanya ng Jiang at hiniling kay Alex Dixon na pumunta sa Emotion Bathing Center sa gabi upang talakayin ang pakikipagtulungan. Naisip din ito ni Alex Dixon at sinabing, "Si Young Master Jiang ba?" Umiling ang mayordoma, sinabi niya na siya ang manager ng Jiang's, mail late si Young Master Jiang kung may gagawin siya. "Tuma NGO si Alex Dixon, sabihin mo sa kanya pupunta ako." Bakit siya inimbitahan ng Jiang family sa isang lugar na ganito para pag-usapan ang negosyo? Napakunot ang noo ni Li Weisbing nang marinig yun. Sinabi ni Meng Nooran, "Tita, hindi ba ilang beses ding pumunta sa mga club ang pamilya Meng para pag-usapan ang negosyo noon? Normal lang sa mga lalaki ang magnegosyo. At saka, walang gagawin si Kuya Alex, walang alam si Li Weisbing sa negosyo. Kaya nang makita niyang pumayag si Alex Dixon, hindi na siya tumugon." Abangan ang susunod na kabanata.